Tayo po ay magsimula sa ating gawain ngayong hapon at some announcement po before na mag-start po tayo. At muli po inaannos po natin na kaya po nasabi kanina, kung medyo may kahinaan po yung signal sa inyo, po pwede po natin dito ilagay sa mga USB po ninyo para po mas malinaw na mapapanood po ninyo ang ating pong gawain. At sana ay makapag-invite din po kayo ng mga iba para makapakinggan din at mapanood din po nila ang ating pong gawain. So tayo po ay mag-start sa pag-awit. Sumama po kayo sa amin sa pag-awit-awitin natin, Redemption Drawing 9. Tayo po ay magpasimula sa ating pong gawain at sa pagbasa po ng ating mga Bible, buksan natin sa Book of Malachi, chapter 3. Book of Malachi, chapter 3, at basahin po natin ang verse number 15 hanggang sa verse number 18. Ulitin ko po, the Book of Malachi, chapter 3, verse number 15 hanggang sa verse number 18. Sa pagbasa, hiniling ko po na tumayong lahat, sabayan niyo po ako sa pagbasa ng mga talata nito. Malachi chapter 3 verse number 15. And now we call the proud happy, ye that work wickedness are set up, ye they that tempt God are even delivered. Verse number 16, then they that fear the Lord spake open one to another, and the Lord hearkened and heard it,
And a book of remembrance was written for him, for them that feared the Lord, and that throughout upon his name, thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. Verse number 18. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa po ng kanyang salita. Manalangin tayo. Mapagpala namin Diyos at Ama na nasa langit. Panginoon, salamat po muli sa punto na kami muli ay makapag-aaral, may kalayaan sa iyong banal na salita. Dalangin muli, pakalinisin mo kami sa aming mga pagkasala na nagawa, Panginoon, sa iyong harapan. Ganon din pa yung Diyos ang panguna at gabay po na yung banal na Espiritu na siya magbibigay sa amin ng linaw at pangunawa, Panginoon, sa aming pag-aaral na linggo po. Ito po ay maging blessing. Alakasan namin, Panginoon Diyos, bilang mga manampalataya habang hinihintay namin o Diyos ang iyo pong nalalapit na pagbabalik. Dalangin po namin ito sa pangalan po ni Kristo. Amen. So ating pong pag-aralan ang Book of Malachi, chapter 3, tapos sa 15 hanggang sa verse number 18. Sa mga tao po ng Panginoon, mga Hudyo po noong unang panahon, bagamat sa kanila po ay na-enjoy po nila yung mga pagpapala ng Diyos, yung iba naman po ay nakaranas din po sila ng mga bagay na sasabihin po natin pagtutuwid ng Panginoon o pagpalo ng Panginoon sa kanila. At yun po ay mula po hanggang ngayon, maging sa mga churches po, may mga tao po, may mga members of the church na sila rin po ay iba yung kaisipan nila. At mayroon din po mga member po na mayroon pong katapatan ng kanilang kaisipan at katapatan ng pagsunod, paglilingkod po sa Panginoon. At lalong-lalo na po, na sa panahon ito, sabi nga po ng Banal na Kasulatan, mapanahong mapanganib at salamat po sa mga manampalataya na despite po na marami mga problema, marami pong mga gawain, at higit sa lahat, itong krisis po natin ay hindi po nahadlangan at may kagalakan po na nakikinig at nakikisama po sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. At kanila pong iningatan ang kanilang integridad, ang kanilang zeal sa Panginoon, at pansinin po natin muli itong mga tatlong bagay na ito sa mga talata na ating pong binasa. Ang pamagat ng ating pong message is They That Fear the Lord. So, ang una po dito na i-observe po natin is their character. Ang character po, pag-ugali ng isang taong may takot sa Panginoon. Unang-una po ay dapat natin maunawaan that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the root of true religion. Ano po ang fear. And ito yung unang karakteristik nila. They fear the Lord, they reverence the Lord, and they submit to His authority. Yan po ang pagkatakot sa Panginoon. At isa pa, they that fear the Lord shall depart from evil. Pangalawang karakteristik po, hindi lamang sila may takot sa Panginoon, kanilang sinasamba, naunawaan yung kabanalan ng Diyos, but they talk about His name. Ganyan po sa verse number 16. Okay, at makikita po natin yung mga bagay na yan. Sa mga huling bahagi po, sabi nila, they fear the Lord and that thought upon His name. Yung lagi bang nag-iisip po lagi sa pangalan ng ating Panginoon. So kung meron po tayong bagay na kinahiligan, hindi po mahirap po maalis sa ating isipan yung isipan na yan. Yan ay patuloy na nasa isipan po natin. Ano po yung mahalaga sa atin, lagi po nating iniisip yan. At kung ang Panginoon po ay mahalaga sa atin, ano po,
lagi po sa isipan natin. Wala po sandali sa buhay po natin, sa trabaho, sa pagpapahinga, ano po ginagawa natin, ang isip po natin ay hindi po nahihiwalay sa Panginoon. At dahil po hindi nahihiwalay ang ating isipan sa Panginoon, then we can pray without ceasing. Lagi po tayo nagpapasalamat, na-express natin, thanksgiving natin, and nakakahingi po tayo sa Panginoon. Okay, ganyan po yung mga nag-iisip lagi po sa Panginoon. Ito po ay meron pong effect sa influensya po, o influensya sa mga bagay na nangyayari. Kung lagi po natin iniisip ang Panginoon, kaya po ng mga problema, kung naisip po natin ang Panginoon, lagi natin tatandaan na ang problema po, gaano mang kalaki, ay lagi pong mas malaki ang Panginoon. Yung ating pong extremities, it is always God's opportunity. So yun ang kaisipan po ng isang tao, that fear the Lord. I-describe po dito, na sa pamagitan po ng pag-isip sa Kanya, ay nakakapekto po yan sa ating pong mga attitudes, lalong-lalo na po pagdating po ng mga bagay na may kinakatakutan po tayo. Sabi nga, what time I am afraid, sabi po ni David, then isipin niya, magipag-usap po niya sa Panginoon, he will think of the Lord. Sa panahon na may tayong kaba, mayroon tayong mapalang, think of the Lord. Isipin po natin sa Kanya, ang Kanyang pangalan, ang Kanyang pong kapangyarihan, na kung saan po ay natutunan na natin sa tagal ng ating pong buhay mananampalataya. And susunod po dito, na karakteristik po ng isang tao na may takot sa Panginoon, they spoke open one to another. Yan sa verse number 16. They that fear the Lord spake open one to another. Yung usap-usapan po ba ng mga taong mananampalataya, hindi po nahiwalay yung salita ng Diyos dito. Lagi pong kung mayroong dapat na mabanggit, ay lagi po ang pangalan ng Panginoon ang namabagnify. Ito lang po isang malungkot na bagay, kung nagkaumpukan po mananampalataya, ay halos hindi po mabanggit ang pangalan ng Panginoon. Ako po ay naniniwala na kung may isang dahilan na nagkakaroon po ng problema ang tao o krisis, ay upang pag-usapan ang pangalan po ng Panginoon. So instead, na pag-usapan po natin siguro yung danger o yung panganib na ng krisis nito, ay mas maganda kung pag-usapan naman po natin ang tungkol sa pag-ibig, biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya yan po ang mga kapansin-pansin na katangian po ng isang taong may takot po sa Diyos. Lagi pong nasa bibig niya ang Panginoon. Lagi siyang naglalwalhati. By the grace of God, nababanggit po niya yan sa biyaya ng Diyos o sa awa ng Panginoon, sa tulong ng Diyos. So yun po yung mga bagay na kung saan po ay lagi nating nababanggit. At kung mayroon pong mga pangyayari na hindi pang karaniwan, lagi natin binabanggit na ito po ay kamay ng Panginoon. Kaya maganda pong karakteristik yan. At sana po ay magawa natin bilang mananampalataya, dahil ito po yung katangian na makikita natin sa mga taong may pagkatakot sa Diyos. Isipin natin na ang ating pong paksa ngayon ay yung panahon ni Malakay, na kung saan itong mga tao dito during the time of Malakay, sila po ay lumayo na sa Panginoon. Hindi na sila makapaglingkod, hindi na sila makapagbigay, hindi na maayos ang pagsamba nila, napapalayo sila sa Panginoon, hindi na nila napag-usapan ang pangalan ng Diyos. Hindi na nila babanggit yan. Kung babasahin niyo ang the whole book of Malakay, makikita niyo itong mga taong ito na hindi na sila maayos sa kanilang kalalagayan. In short, nakalimutan na nila o sadyang inalis na nila sa kanilang isipan despite ng mga blessings, deliverance na ginawa sa kanila ng Diyos sa kanilang buong buhay. So, they that fear the Lord, ang unang karakter po niya, sila po ay nag-uusap-usap, pangalan ng Panginoon, ito po ay lagi na sa kanilang isipan, at ito po ay
may takot sila sa Panginoon. May takot sila sa Panginoon. Then, we have number 2. Number 2, they that fear the Lord, their dignity, honor, and favor that God intended for them. So, ang mga taong may takot sa Panginoon, there is dignity, there is honor, and favor God had intended for them. Merong inilaan ang Diyos sa mga taong may takot po sa Kanya. May inilaan po siya. At napapansin po ng Diyos, yung paraan na sila po ay mag-usap-usap. Kaya nga, sabi dito sa text na binasa natin, they that fear the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened. Pinakikinggan po ng Diyos yan. Okay, yung usap-usapan, every time na mabanggit natin ang pangalan ng Panginoon sa bibig natin, na ito po ay hindi po yung pagbanggit na walang kabuluhan, kundi mayroong kabuluhan. Ito po ay napapakinggan ng Diyos, at lagi natin tandaan na mayroong pong dignidad, karangalan, and favor that God has intended for us. Mayroon po siyang ginagawa na hindi natin nalalaman. Kung paano po every idle word that we speak, we shall give account on the day of judgment. So with those words that we speak about God in His holy name, mayroon pong dignity, honor, and favor that God has intended for us na may takot sa Panginoon. So, at nandiyan po siya, na obserbahan po niya yung mga bagay na lumalabas po sa ating bibig. Kaya sa bawat salita po, ito po ay tinitimbang ng Diyos. So, ito ay isang bagay na magtuturo sa atin, that we should be careful. Maingat po tayo sa pagbitaw po ng salita. I-discipline po natin, dahil ito po ay God hear our words. Lagi po niyang inire-record yan. At kung mayroon po kayong nabasa sa Bible, sa account po sa Luke chapter 24 verse number 15, yung tagpo po dito ay noong Panginoon Kristo po ay muling nabuhay, at siya po ay pupunta na pupunta po siya doon sa isang lugar, at nakita po niya itong dalawang tao na kanya pong disciple on their way to Emmaus. Ay nag-uusap po yung dalawa patungkol po sa pinakahuling balita doon sa Jerusalem. At sabi ng isa, mayroon bang ganun nangyari? So pinag-usapan nila yung crucifixion at ang muling pagkabuhay ng Panginoon. And suddenly, ang Panginoon po, sa verse number 15, and it came to pass that while they commune, habang nag-uusap ng dalawang ito, in reason, nangangatwiran sila, Jesus Himself drew near and went with them. So the Lord Jesus Christ joined their conversation. Kasi malusog po yung usapan Malusog, hindi po puro kayabangan. Hindi po chismis yung pinag-uusapan, but ang pinag-uusapan ng dalawang tao on their way to Emmaus is about the Lord Jesus Christ na naipako sa cross, inilibing at muling nabuhay. So, maybe nag-uusap sila na mayroong pong pagtataka sa kanila pong sarili, mayroong mga bagay na gusto nilang malinawan. But ang maganda dito, napakinggan ng Panginoon yan, so nakijoy ng Panginoon sa Kanya. So ganun din po sa atin. Pagka malusog ang usapan po natin patungkol sa Diyos at wala pong anumang usapan na hindi maayos, then we can be assured of that the Lord will join with us. At pakikinggan po niya yung ating pong pinag-uusapan. Ibig sabihin pinakikinggan, He took notice. Okay. And mark our words. Kanya pong tinatatakan yan. Okay, yung ating pong mga salita. At
napapansin po lagi ng Panginoon. So tatandaan natin. So napakaganda po mga kapatid na tayo po sa tuwing pag-uusap sana nandyan lagi namamagnify ang pangalan ng Panginoon. So yun po yung una. Ang pangalawa, He keep an account of them. He keep an account. Kaya ngayong dalawang taong ito na sinasabi ko sa daan patungo sa Emmaus. So the Lord keep an account of them. So sabi po ng balikan na natin ang Malakay. Sabi po dito sa verse number 16, and they that fear the Lord spake open one to another, and the Lord hearkened and heard it in a book of remembrance. Notice the word, and a book of remembrance was written before him for them that fear the Lord and that thought upon His name. So inire-record po ito ng Panginoon. Kaya nga sabi, every idle word that we speak, we will give account in the day of judgment. So ibig sabihin po, God put it into remembrance. How much more yung magagandang bagay na kakarwalhati po sa Kanya na kapag magnify ng Kanyang pangalan, then God will put it into remembrance, meaning mayroon pong kakulang gantimpala. Meron pong reward. Yung mga bagay na naririnig niya sa atin. Diba? I believe hindi lamang yung mga bagay na naririnig niya sa atin, even those songs that we sing, songs that we listen. God will keep a remembrance of them. Nalalaman po ng Diyos yan. Yung ating po mga biro, nalalaman po ng Panginoon yan. So lahat, kaya po, mayroon pong record ang Panginoon. Okay? Hindi ibig sabihin na siya nakakalimot, but ito po ay mayroon siyang inaalala, he put it to the record na mayroon pong karapat-dapat sa isang mananampalataya that should be rewarded. O yung pong inilaan niya sa atin na dignidad, honor, or favor that God had intended for us, well, in that day, then maranasan po natin yung mga bagay na yan. Kaya po yung pong kaisipan po ng Panginoon ay na ganito lang, nag-iingat po ng ating mga sinasabi. So, natuturo po sa atin na tayo po ay maging maingat po. And mayroon po ditong suggestion that every tuloy po natin, mayroon po ditong suggestion, na mga holy words po natin, they are keep and remembrance to be rewarded. Next, pangatlo po, He promises them to share in His glory hereafter. Malakay 3:17. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in the day when I make up my jewels, and I will spare them, and as a man spared his own son that serveth him. So He promises them to share in His glory. May bahagi po ang mga tao may takot sa Panginoon. Ito po yung dignidad, honor, and favor that God has intended for us, or for them that fear the Lord. At pinangako niya hereafter na kung saan po ang mga mananampalataya ay Kanya po nga i-gather. So we believe, na ang pag-gather nito ng Panginoon ay yung Kanya pong pagtawag sa mga mananampalataya sa Kanyang muling pagbabalik. At ang mga mananampalataya ay sasalubong sa Kanya sa halapak. And after that, yun po yung marriage supper of the Lamb. Ito yung araw na pagbibigay, sulit o pagbibigay gantimpala sa lahat ng manampalataya. Somewhere in heaven, as the great tribulation is going on earth, habang meron pong paghihirap dito, ay meron naman pong pagsasaya. This is the marriage supper of the Lamb para sa mga manampalataya.
At dito po, may mga bagay that the Lord has intended for us. For them that fear the Lord. And that is dignity, honor, favor, reward, or commendation. Yun ang dapat na mag-motivate po sa atin na panatilihin po natin yung takot sa Panginoon. Dahil hindi lang ito nagpapakita ng ating pong character, kundi ito rin ay nagpapakita that ito po ay mayroong paukulang na gantimpala o reward na hinanda sa atin po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Okay. At pangapat, He promised them to share His grace now. So pinangako ng Panginoon din na ang mga taong may takot sa Kanya ay magiging kabahagi. Okay, He promises them to share with His grace now sa panahon po natin ngayon. Sabi po dito sa Bible, sa verse number 16. Basahin ko po, verse number 17. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in the day when I make up my jewels, and I will spare them, as a man spared his own son that served him. The Holy Spirit, ibubukod po niya tayo. Okay, ibubukod niya sa panahong ito ang mga mananampalataya as a reward to them that fear the Lord. So ibubukod po tayo. Kaya nga sabi po ng Panginoon, kaya sabi po sa Book of Psalms, na in the days of famine, hindi niya pababayaan na magugutom ang kanyang mga anak. Ipipreserve po niya. Ipipreserve po ng Panginoon ang bawat mananampalataya na may takot po sa Kanya. Ito po ay pangako ng Panginoon sa bawat isa na may takot po sa Kanya. At nasa atin po yung kahabagan ng Diyos. Sabi nga po sa Bible that it is of the Lord's compassion or mercies that we are not consumed, because His compassions fail not, they are new every morning. So yun po yung preservation ng Panginoon, yun po yung pag-spare sa atin ng Panginoon sa mga kalamidad, sa mga bagay po na hindi maganda, tayo po ay nakakatiyak that God will spare us. Kanya tayong puplugtan, Kanya tayo pong iingatan. Ito po yung ating pag-asa sa panahon po na ito. That we can be assured of God's protection. He will give His angel charge over us. I will never leave thee nor forsake thee. Yung sabi po ng Panginoon sa atin. Kaya meron pong magandang bagay na ibibigay at ihanda sa atin ng Panginoon na may takot at sa Kanya at tumalakad po sa Kanya pong kalooban. We have number 3. Ito po yung point natin, number 3. Believers will be distinguished from the children of this world. Anong ibig sabihin niyan sa verse number 18? Basahin po natin para hit natin muna ang point na ito. Malakay 3:10. Then shall ye return and discern between righteous and the wicked. So, we can discern between the righteous and the wicked. Righteous are those saved, and wicked are the unbelievers. Between him that serveth God and him that serveth not. So ito po yung pagkakakilanlan na sinabi sa atin po ng Panginoon. Una makita natin dito na sa binanggit niya dito na
they shall return. What does it mean? Anong ibig pong sabihin? They shall return. That is, from once the delusion and see that does in reality make a difference between the righteous and the wicked. Okay. Ang mga mananampalataya, gaano man po sila napapalayo sa Panginoon, tunay na mananampalataya, surely they will return. Sila ay babalik sa Panginoon. Ito po yung kaibahan ng isang backslider sa isang apostate. So, makikilala, madidistinguish po natin between the evil and the wicked and the righteous, the saved or the unsaved. Dahil po, ang mga tunay naman ng palataya, sila po ay nagbabalik sa Panginoon. Nagbabalik po sila. Maybe, maraming taon ang lumipas, maraming araw ang lumipas, but surely they will return. Kaya sabi, they shall return. Then they shall in return, in discern between the righteous and the wicked. So, madi-discern na po niya yung mabuti at masama. Okay. Hindi na niya tatawagin na yung masama ay mabuti at yung mabuti ay masama. Kagaya na sinabi sa verse number 15. O sabi ko sa verse number 15, and now we call the proud happy. They that work wickedness are set up as they that tempt God are even delivered. So, ito pong pagkakilala nito, napakalaki po ang pagkakaibahan po ng hindi man ng palataya sa hindi man ng palataya. Okay, they shall return. Magbabalik sila kung sila po ay napalayo sa Panginoon, then they can discern. Mayroon na silang abilidad to discern between false and true, between evil and good. Kakaroon na po sila ng pangunawa sa mga bagay na ito na hindi nila dati naunawaan, na hindi pa sila nagbabalik po sa Panginoon. So, mayroon pong pagkakaiba. Kaya dito po si Malakay, ito po ay prophecy na sa darating na araw, ay mahihiwalay po ang mabuti at masama. Mahihiwalay. Meron pong, sabi nga, the congregation, the ungodly shall not join the congregation of the righteous. Yan po sabi ng Psalms chapter 1. Hindi po pwede mag-join sa kongregasyon. Kauling araw mo na ang mga hindi manampalataya sa kongregasyon ng mga tunay na manampalataya. Malaki po ang kaibahan. Sa panahon na ito at sa panahon na darating. Okay, sa panahon na ito, ang walang pananampalataya, sila po yung labis na natatakot. Pero kung tayo po ito naman ng palataya, meron po tayo, we have the peace of God in the heart, in our mind. Meron tayong kapayapaan na bukod sa Diyos. Bagamat tunay po na sometimes na kapag nagda-doubt po tayo, pero ang doubt nito hindi po nananatili because we have the promise of God. May pangako po ang Panginoon sa atin na Kanya po tayo iingatan. At ang mga wicked, those unrighteous, those unsaved, ay meron po silang bahagi. So tunay na pakalaki po na ipinakita sa atin ni Malakay yung paano natin ma-discern ang wicked sa righteous. Dahil po sa mga taglay, okay, na galit, na kung saan po ay nagpapakita ng pagkakilanlan between the evil o between the wicked and the righteous. So, ito po yung ating nakita sa ating pong maikling pag-aaral na nakita po natin dito sa Book of Malakay na kung saan po bagamat ito po ay prophecy, but ito rin po ay akma po na i-apply po natin sa ating pong buhay ngayon dahil ang lahat po ng point na nakita po natin dito ay pwede po natin gamitin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kagaya po na the way
YouTube. And yung pong paano po tayo mag-isip, okay? Paano tayo magsalita, at paano tayo lumakad. So yan po ay napakahalaga na makita po sa atin ng Panginoon upang yung mga bagay po na sadyang inilaan ng Panginoon sa atin someday, ito po ay mapapasa atin at dito po tunay na makikilala po ang matuwid at hindi matuwid dahil the unrighteous will not join the congregation of the righteous. Hindi po sila maaaring tigapagmana ng buhay na walang hanggan at mga gantimpala po ng Panginoon. Kaya ang eternity po, okay, ang siyang magdidetermine ng lahat ng bagay na ito. Okay. Every man's condition, likewise, lahat ng kondisyon ng tao will be both perfected and will sabi rito, everlastingly determined. Every man's condition, likewise, will be both perfected, everlastingly, and everlastingly determined. Dito na po makikita at maging ma-perfect po that which is lacking in our life. Diba? Magiging ganap na po ang lahat pagdating na po natin sa eternity. At ang matuwid ay meron pong pinangako natin po na we must be glad, we must be joyful, we must be happy. At ang manampalataya, they will remain miserable. Sila po ay magiging miserable. So, ito lang po yung ating pag-aaral. At I suggest na basahin niyo pong Book of Malakay para sa higit na pag-unawa po sa mga salitang ito na kung saan po ay tinutukoy po yung mga taong natitira sa panahon niya na mayroon pa rin mga tao na may takot sa Panginoon. Bagamat marami na ang napalayo na wala ng takot sa Panginoon. So, with our days, ganyan din po tayo. At salamat na tayo po ay nabibilang sa mga tao na ito that fear the Lord. May takot po tayo sa Panginoon. So, ang Diyos po muli ang siyang magpapala, magbibigay po ng linaw, pangunawa sa mga salitang ito sa bawat isipan po at sa bawat isa sa atin na nakapakinig ng mensahe po ito. Yumuko tayo at manalangin tayo. Mapagpala namin Diyos, nagpapasalamat po kami na muli ay amin pong naunawaan ang muling bahagi ng aklat ni Malakay na bagamat tumutukoy po ito sa prophecy na sa huling araw, Panginoon, ay mahiwalay po ang wicked at ang righteous na dito po maging perfect ang mananampalataya, Panginoon, at yung misery ng mga hindi mananampalataya ay tunay po na ito po ay mangyayari sa kanila. At Panginoon, habang nandito po kami sa lupang ito, tulungan mo kami the way we took, the way we speak, Panginoon, at the way, Panginoon, na kami po ay maglingkod sa iyo. Sana po lahat ay kapitan mo, Panginoon Diyos, na papahayagan ito lahat na aming pagkatakot sa iyo, Panginoon. At kami po ay umaasa, kapitan Diyos, nagdi-decide po ng mga bagay na inilaan mo para sa amin, na makamtan po namin ito sa araw po, Panginoon Diyos, ng pagsusulit. Kaya po, muli, aking pong hinihiling, Panginoon, sa aming pong paghiwa-hiwalay, patuloy pong igawad mo, Panginoon, ay yung basbas sa buhay po ng bawat isa, ang patuloy na pag-iingat mo, Panginoon Diyos, sa bawat isa, at pagtugon mo ng